Okay, as of the recording of this video, marami po ang nangyayari ngayon sa mundo na kakatuwa at hindi pa nangyayari nung nakaraan. Okay, yung babanggitin ko, ito po yung talagang nakita ko na talagang tumatak sa atin itong 2026. Alam niyo po ba kung ano po ito? Ito po ay yung alien, no? Tapos yung disclosure na ginagawa, no? Ako naniniwala po ako, ito pong bagay na ito ay malaki po ang gagawin sa behavior ng mga tao in the future sapagkat talagang ang mga tao during that time, I mean sa tribulation, talagang madali na silang papaniwalain sa mga bagay na ganito, no? Sapagkat pagdating po ng tribulation, tandaan po nating mabuti, magugulantang ang mundo dahil nawala yung mga tao eh. Di po ba? Dahil may nangyaring event prior to tribulation. Alam naman natin kung ano yung event na yan. Yan po yung the rapture of the church. Tandaan nyo pong mabuti yan. Mangyayari muna ang rapture bago pumasok ang tribulation. At pagpasok po ng tribulation, asahan nyo po, nandyan na po lahat ng uri ng pangdideceive. Dahil ang mga tao during that time, yung mga left behind na lang po yun, no? Ang tanging nais po nila during that time ay magkaroon ng kalutasan yung kanilang problema. Ano ba ang problema po nila? Ang problema po nila during that time ay hindi nila masolve yung problema na nasaan yung mga milyong-milyong mga taong nawala. Okay? They are looking for answers doon sa bawat questions na nasa sa isip po nila. At dito po lilitaw ang isang person na kung saan papaniwalain niya ang buong mundo during that time na taglay niya lahat ng sagot. Ito po ay ang man of lawlessness, ang Antichrist. Ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pagdating po nung panahon na yon, napakahirap ng katotohanan na ma-realize mong na left behind ka. Dahil sa mga panahong yon, wala kang ibang nanaisin, kung hindi makawala sa ganung klaseng panahon kung nakita mo ang katotohanan ng Biblia during the tribulation. Pag na-left behind ka, wala pa. Siyempre, nag-i-enjoy ka pa sa mundo noong church age, natapos ang church age sa pamamagitan ng rapture, naiwan ka. And then, marami makakabasa ng Bible during the tribulation. Yan tanong sa akin, marami po ba magbabasa ng Bible? Yes. Marami magbabasa ng Bible, marami makakadiscover sapagkat magtatanong sila bakit nagre-require na ng pagsamba yung Antikristo. I think doon na po papasok yung problema pag nagre-require na siya ng pagsamba. Kasi marami pa rin tao naman talaga na, actually hinula na po ng Bible na maraming maboborn again during that time. Pero iba na nga lang po yung way ng salvation. Hindi katulad sa church age, believe in the Lord Jesus and you will be saved. During that time, iba na po ang banat. During that time, ganito na po. Maniwala kay Jesus, but may cost. May malaki kang pagbabayaran pag nagtiwala ka kay Jesus. Kapalit niya ng buhay mo. Yan ang ganyang kahirap sa tribulation. Kaya nagtataka ako, why not now, ngayong panahon pa ng church age, ma-realize mo na si Jesus ay kailangan natin talaga sa buhay po natin. Ngayon, church age pa lang, ma-realize na po natin ang katotohanan niyan. Na maborn again na tayo ngayong church age. Okay? At kasi pag na-born again ka, or should I say, makakilala ka kay Jesus, maraming makakilala kay Jesus during the tribulation dahil sa takot nila sa Antichrist. Merong part ng kanilang buhay o part ng kanilang system ang nabuksan. Sandali lang, mali ito. Antikristo pala yan. Siya pala yung Antikristo sa Biblia. Ngayon, hindi tayo pwede magpangalan kung sino yung Antikristo dahil again, uulitin ko, hindi naman natin siya mapagtatanto. Hindi natin siya makikilala. We will never meet the Antichrist, my friends. Ayan po ang kagandahan sa ating mga believers ngayong church age. Dahil ngayong church age palang dadagitin na po tayo ni Lord Jesus. Okay? Kaya ano ang lesson natin dito? Pinakamagandang makakilala sa Panginoon ngayong palang church age. Huwag nang ipagpabukas.
Huwag nang ipagpaliban. Okay? Alam nyo, ngayong itong church age na ito, birth pains na po, yan eh. Birth pains, ibig sabihin, yung mga nakikita mong senyales na yan, ang pagkakamali ng iba, pinapasok agad nila, tribulation na. Nung COVID-19 nga sabi nila, nagtatak na raw. Nasaan po nagtatak? Sino yung nagtatak? Kanino pangalan yung itinatak? Vaccine yun eh. Vaccine po yun para gumaling tayo sa mga COVID natin, no? Hindi ko nga alam kung totoo ba yung balita ngayon na may side effects daw ba yung mga gamot na yun. Dahil meron daw parang drop dead mga tao, parang, Pero ang dami na pong mga balita, ang dami naman fake news. So we really don't need to scare ourselves regarding those. At yung another fake news, sabi nila, huwag kayong matatakot, sa August 12, magkakaroon daw ng 7 seconds loss of gravity. Aba, maski 7 seconds lang po yan, maraming mamamatay kung totoo yan. Mabuti na lang po fake news yan. It's fake news. I don't know why people are allowed to spreading fake news while there is only one good news. That's the good news of Jesus. Ba't hindi na ikalat nila? No? Fake news. Di ba? Mahilig sila sa fake news. Okay, pero yung pagmamahal ni Jesus, hindi po fake news. Yan ang katotohanan. No? Inaanyayahan niya lahat ng tao na makakilala sa Kanya. Itong church age pa lang po, I hope you will decide for Him. Dahil napakahirap pong ma-left behind. Napakahirap po Tandaan naman ninyo, ang tanging paraan para makasama po sa rapture ay ang makakilala kay Kristo. Ma-born again. Kilalanin mo na yung ginawa ni Christ ay sapat na para sa kaligtasan. At wala nang dagdag, walang bawas. Perfect. Perfect po ang kanyang pagmamahal. Perfect po ang kanyang pag-ibig po sa atin. No? So, ayan po. At ang Panginoong Jesus, siya po may control ng lahat. No? At kung ano may mga nangyayari ngayon, yes, magulo po yung mga aso. Hindi po tayo dapat magulumihanan, hindi tayo dapat matakot. Okay? So, ito po, ang dami po mga balita po ngayon. I suggest you just tune in sa YouTube sa mga balita na lumalabas. Maganda pong ngayon ang platform ng YouTube kasi pagbukas mo pa lang, nandiyan na yung mga bagong news. Pero ingat din, may mga fake news Pero tingnan po natin, marami pong balita ngayon na talagang kakatwa. Nakakatwa po. At yung iba raw pong mga tao sa ngayon parang ipinagtatanggol na yung mali. Yung mali, ipinagtatanggol na. At pag nagsalita ka ng tama sa social media, ikaw nang kokontrahin. At nasa last days na po talaga tayo. Dahil yung mga bagay pong ganyan ay talaga naman pong hinulaan na po ng Bible. Wag na kayong magulantang, wag na rin po magtaka dahil hinulaan na po yan ng banal na aklat na yan po ay magaganap sa huling panahon. Ano po ang saysay ng ay mga aso pa magulo, ng po natin, no? At magulong na ang utak ko. Ano po ang saysay ng pagkatakot mo kung alam mo naman na nakasulat na lahat sa Bible po ito? So, yun lang po gusto ko pong sabihin sa umaga pong ito. Hindi ko na po papahabain. No need na ubusin ng 10 minutes dito sa TikTok dahil magulo na po yung mga aso. May pasensya na po. Minsan napuputol po tayo dahil lang po sa gulo ng mga aso. But it's fine dahil hindi naman kailangan ng mahabang video for anything na sasabihin ko. Basta natumbok ko na po yung gusto kong sabihin. It's fine with that. Okay? So, thank you and God bless.